At matapos siyang mabatikos dahil sa hindi niya pagpapakita sa publiko sa kasagsagan ng bagyo na Maring at ng Habagat, nag-ikot ngayong araw na ito si Pangulong Noynoy Aquino. At yan ang tinutukan ni Salima Refran. Sa matinding buhos ng ulan itong nakaraang mga araw, mataas na baha at kabi-kabilang luka ng pagharap sa unos. May mga nagtatanong, nasaan daw si Pangulong Aquino? Ang mga miyembro lang kasi ng kanyang gabinete ang nakitang nakaupo sa National Disaster Meeting o nangunguna sa operasyon sa mga binahang lugar. Maaalalang ang pagiging missing in action din ang batikos kay Pinoy nitong mga nakaraang panahon ng kalamidad. Ang paliwanag ng palasyo, ayaw daw ma-overshadow ng Pangulo ang mga taong nangunguna sa operasyon. Nakamonitor naman daw ang Pangulo. Kanina, nagpakita na ang Pangulo. Binisita niya ang De La Paz Elementary School sa Biñan, Laguna at namigay ng relief goods. Pero sa gitna ng gitgitan, nasugatan sa ulo si Lola Maria Mendoza, 79 na taong gulang. Hinimatay si Lola dahil sa hilo. Akala ko makakainin tulong. Matapos nito, sa Landayan Covered Court sa San Pedro naman dumiretso ang Pangulo para kumustahin naman ang mga nasa lanta roon. Pero kapuna-puna ang mayat-mayang pag-ubo nito. Hindi na rin nagtagal doon ang Pangulo. Sa Mandaluyong Elementary School, sunod na tumungo ang Pangulo at namahagi ng relief packs. Sabi ng Pangulo, huwag naman siyang husgahan agad. Inabisuhan kasi siya noong linggo ni Health Secretary Enrique Ona na magpahinga dahil sa kanyang allergy. Pero nakamonitor naman daw siya sa sitwasyon at panay ang hingi ng report sa kanyang gabinete. Ayaw kasi ni Dr. Ona magpahinga. So, nung Sunday, konti lang kinulit ko sa kanila nung umpisa nitong ulan na to. At the end of the day, siguro the proof is in the pudding. Kung pumalpak yung gobyerno, palagay ko kung nasisi kaliwat kanan, kung maganda naman ang ginagawa ng gobyerno ngayon, baka pwede na rin ako madamay doon. Nangako ang Pangulo na tuluyan nilang lilinisin ang mga bara sa mga waterway upang maibsan ang pagbaha. Bukod sa relocation ng informal settlers, sasampahan na rin daw ng kaso ang dalawang kumpanyang nagtayo ng struktura na bumabara sa daluyan ng tubig. Salima Refran, Nakatutok, 24 Oras.